What's up guys? Ito na yung part 15 ng Java tutorial natin. Dito sa video na to, ituturo ko sa inyo yung ternary operator. Yung ternary operator, ito tinype ko na siya, no? Shortcut for if tsaka else. Tapos denoted by question mark and colon. So sige, papakita ko sa inyo dito. Gagawa muna ako na example ng if and else muna. Tapos papakita ko sa inyo paano siya shortcut sa ternary operator. Okay? Siguro sa example na to, gamitin na lang ulit natin yung age, no? Yung ginamit natin before sa if and else. Isame na lang natin dito sa ternary operator. So sige, pakita ko sa inyo. Int age, gawa tayo. Initialize ko siya. Siguro 30. Okay? So dito gagawa ko ng if else statement. So kapag ang age ko ay greater than or equal to 18, ibig sabihin kasama yung 18 kasi may equal. Sabihin ko dito na you are too old for this stuff. Ayan. Else, kapag hindi siya greater than or equal to 18, dito siya tatakbo sa else. So sabihin natin na you are too young for this stuff. So, in short, ayaw niyang paggamit, no? Yung stuff na yun. Kahit matanda, mapabata, ayaw niya paggamit. Pero example lang naman to. Sige, iraran ko You are too old for this stuff. So, ilagay natin ay 10. You are too young for this stuff. So, nakikita nyo, ito yung typical na ginagamit natin like nung previous video natin, if else. Pero pwede natin siyang i-shortcut using ternary operator. So, paano natin gagawin yon? Makikita nyo, may ginawa ako ditong syntax. Ang syntax niya is yung condition natin, tapos meron tayong, ito yung yung ternary operator natin, tsaka ito, ayan yung dalawang yan, question mark, tsaka yung colon. So, after ng question mark, value if true, tapos after ng colon, value if false. So, ano ibig sabihin na to? So, meron tayong condition sa left. For example, ito yung condition natin Age is greater than equal to 18. No? Yan yung magiging condition natin. Tapos, sa right side ng question mark na to, value if true. So, ito yung mangyayari kapag greater than or equal to 18 nga siya. True nga di ba? If true siya. So, kapag hindi naman siya tama, for example, hindi siya greater than or equal to 18, dito siya tatakbo. Okay? So, sige, gawa na tayo ng example para mas makita natin dito. So, ano yung condition natin? Age is greater than or equal to 18. So, yan yung condition natin. Tapos, maglagay tayo ng question mark. Tapos, value if true. Anong gusto mo kapag value if true? Ito yung value natin pag true. Sige, copy natin. Paste. Tapos, i-colon. Ito yan, colon, di ba? Tapos, value if false. Ito yung natin. Pag false yung value natin. Ibig sabihin, kapag hindi siya greater than or equal to 18. So, copy natin. Paste. Lagyan natin ng quote. Tapos, semicolon. So, ngayon, bakit may error siya? Kailangan natin siya lagyan ng, sige, hover muna natin. Maglagay tayo ng variable. Ano ba ang variable kapag nakikita nyo, pag nakikita nyo ay quote? Diba yung double quote na yan? Pag double quote is string yan, diba? So, lagyan natin siya sa variable string. So, for example, verdict. Ano bang verdict, no? Parang ganun. Verdict na lang yan. Pwede na yan. So, ganyan na magiging itsura niya. So, kapag pinrint natin yung verdict natin, iraran ko, you are too young for this stuff. So, pumaparehas siya dito sa lumabas dito. So, siguro malagyan natin ng maraming system.out.println dito, no? Para magkaroon ng space. Sige, lagyan natin ng maraming space. Mga 3. Yan. Pwede naman yan, no? Maglagay kayo ng space para medyo may space dito. Sige, iraran ko ulit. Ayun na, may space siya dito, 3 line. So, ito yung sa una natin,
Ito yung sa pangalawa natin. So, pumaparehas siya. Ibig sabihin, tama naman siya. So, i-try natin na saktong 18. Run ko. You are too old for this stuff. So, itong ano na to, ito yung tumakbo. You are too old for this stuff. Dito sa unang, you are too old for this stuff. Tapos dito naman sa pangalawa, you are too old for this stuff. Ito yung naging value na inassign para sa verdict natin. Okay? So, nagigets nyo ba? Siguro gagawa pa ako na isa pang example. Sige. Burahin ko muna to, yung ginawa natin. Dito sa pangalawang example na to, hindi ko na ilalagay yung if and else statement. Kasi alam naman natin na parehas niya lang yung ternary operator. Alam natin kung paano gumagana yung if and else versus sa ternary operator. Ang ternary operator, ang pinagkaiba lang nila ay shortcut siya, yung ternary operator. Yung mahabang code na itatype mo sa if and else, ganyan, 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 blah, blah, blah. Tapos siguro mga 8 line of codes yun. Kayang gawin ng isang line lang sa ternary operator. So, mas concise siya. Nagagets niya? So, ano ba magandang example ngayon sa pangalawa? Pwede natin gawin dito, siguro maganda naman tayo, no? Gumamit naman tayo ng ibang data type. Double. So, ang gagawin natin dito kapag more than 99.9% yung number, maganda yung alcohol. Kapag below 99.9%, pangit yung alcohol. So, ganun yung standards natin. Kunyari lang, ganun yung standards ha. Hindi ko alam kung ganun talaga, pero alam naman natin na laging ganun yung alcohol, 99.9, laging ganun. So, sige, gawin natin na double alcohol kill or germ kill. Germ kill, ganyan. Germs. So, lagay natin dito na assume muna natin 100%, no? Assume lang natin. Sige. So, kapag gawa tayo ng ternary operator natin, condition natin, kapag ang germ kill natin is greater than 99.9, ganyan, 99.9, ang mangyayari dyan, sabihin natin, alcohol is good. Kapag sinabing, so pag hindi naman siya lagpas 99.9, sabihin natin na hindi maganda yung alcohol. Alcohol is not good. Yan. So, lagay natin siya sa string kasi ang value natin na ginagamit dito ay string. So, lagay natin siya na my alcohol. Alcohol. Yan. My alcohol. So, testingin natin. System.out.println my alcohol. Print natin my alcohol natin. Check natin yung my alcohol natin kung ano ma-assign sa kanya. Kung ito bang alcohol is good or alcohol is not good. Siguro lagay natin gawin natin caps lock or capital para makita, no? Sige. Run. Alcohol is good kasi 100% yung napatay niya. Pero pwede tayo lang magpas, no? 101. Pero example lang naman to, hindi natin gagawin yan. Gawin natin is 99.99. Tignan natin, mas mataas yung 99.99 sa 99.9, 'di ba? Kasi ang 99.9 is parang ganyan yan, 0. So tignan natin. Alcohol is good pa rin. Eh paano pag 89? Alcohol is not good na. So, sige, tuturo ko ulit sa inyo paano basahin to, na. Ulitin natin, paano basahin to. So, sa germ kill, condition natin, kapag ang napapatay nating germs ay more than 99.9, true siya. Okay? Sabihin, okay siya. So, kapag okay siya, or true siya, ito yung value na ma-assign sa kanya, which is yung kaliwa ng colon or katabi lang na to ng ng question mark. So kapag hindi naman siya true, kapag hindi siya maganda or hindi siya true, tama, ito ang ma-assign sa kanya, yung nasa dulo, yung nasa right side ng colon natin. So siguro lagyan natin ng comment dito. Dito kapag true, if true. Tapos dito if false. Yan. Okay? So siguro naiintindihan niyo naman yung yung
pinagsasabi-sabi ko dito. So, siguro i-comment nyo na lang kapag medyo nalito kayo, pwede nating ulitin to, gumawa ko ng bagong video. Pero sige, hanggang dito na lang tayo, tapos kita-kits tayo sa susunod na video.